Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Leomer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Lola, biglang nagkaroon ng masamang kutob si Aaron sa kanyang puso na tumakbo si Zia na hindi magpapakasal kay Zia Wei sa pangalan ng panghuhula. Isang galaw ay nakagat ng ahas. Takot siya sa straw rope sa loob ng 10 taon. Ang Aaron ay kailangang mag-ingat dito. Gayunpaman, ang mga lihim ng paghula ng tadhana at ilang mga bagay na maaaring sabihin ay talagang at malalim na nakakaakit sa kanilang sarili. Nang makitang tumakbo si Zia na nakatingin sa panggolan, tumanggo si Aaron, siya ang aking mabuting kapatid. Siya ay mapagkakatiwalaan sa kanyang sarili. Tumakbo si Zia at tumanggo, ngunit hindi sinabi kay Aaron. Sa halip, lumingon siya at tumingin kay Zia Wei. Matapos maglakad ng tahimik, bahagyang gumalaw ang kamay niya. Isang puting token ang lumitaw sa kanyang kamay at hinayla ang kamay ni Zia Wei, inabot niya ang puting token kay Zia Wei. Mula pagkabata hanggang pagkabata, ang ating dalawang kapatid na babae ay nakasalalay sa buhay at kamatayan. Ikaw ay masigla, simple at mabait. Kaya't dapat mas alagaan ka ng kapatid ko. Gayunpaman, bagamat kayo at ako ay magkapatid, hindi tayo pareho ng kapalaran. Ang buhay mo at ang buhay mo ay dapat mula sa langit at lupa. Ngayon ang sandali kung kailan magkahiwalay ang langit at lupa. Mula ngayon, opisyal kong ibibigay sa iyo ang token na ito na sumasagisag sa pinuno ng Pamilya Phoenix, at opisyal kang magiging bagong pinuno ng Pamilya Phoenix at ang tunay na master ng pinagmulan ng Peach sa hinaharap. Sa harap ng biglaang sitwasyong ito, halatang naluluha si Zia Wei at napakamot sa ulo. Ate, ano ang ginagawa mo? Lagi mong inaalagaan ang Tao Jayuan. Galit ka ba sa akin? People will always grow up. I believe you are willing to grow up, because it is related to your next many things. Hindi mo kailangang tumanggi ng magmadali. Tandaan, ang token ay napakahalaga. Ito ay hindi lamang sumisimbolo sa katayuan ng pamilya ng Phoenix, ngunit kumakatawan din sa pinagmulan ng Peach at maging ang buong pamilya ng Phoenix, kaya siguraduhing alagaan ito ng mabuti. Pagkatapos, tumingin siya pabalik sa Aaron, lumakad ng ilang hakbang patungo sa Aaron, muling inilipat ang kanyang kamay, at isang maliit na pulang bote ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang Phoenix Sky Fire Pill. Isa ito sa mga pinakakompedensyal na gamot sa mahika, ng pamilyang Phoenix sa pangkalahatan ay ipinapasa lamang ito sa pinuno ng pamilyang Phoenix. Mayroong siyam sa loob nito ibigay ang lahat ng natitirang 8 sa iyo. Tandaan, sa tulong ng Phoenix Chanwo Pill, bagamat maaari kang makakuha ng bahagi ng kapangyarihan ng Phoenix sa maikling panahon, ang daan ng langit ay mabuti. Lahat ay mabuti at masama. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito, dalhin pagkatapos. Dapat mong gamitin ito ng may pag-iingat. Pagkatapos noon, inilagay niya ito sa kamay ni Aaron. Pagkatapos, bago sumang-ayon si Aaron o hindi, naglabas siya ng isang libro at ibinigay ito kay Aaron. Ito ang Phoenix Heart Sutra, na siyang magic at lihim na kasanayan ng pamilya Phoenix upang linangin ang kapangyarihan ng Phoenix. Sa tingin ko may paraan ka para tumawag ng kuryente para makaakit ng apoy. Ang Heart Sutra na ito ay maaaring higit pang lumakas ang iyong apoy. Gayunpaman, ang Dharma ay mahirap unawain at mahirap unawain. Ang 9 na layer ng Heart Sutra ay ipinasa mula sa mga ninuno, at ang pinakamataas ay 6 na layer lamang. Kung gaano karaming mga layer ang maaari mong linangin ay depende sa iyong likas na katangian. Sa wakas, ito ay ang kahon na ito. Naglabas siya ng isang bagay na katulad ng isang kahon ng alahas na kasing laki ng palad sa kanyang kamay. Ito ang kahon ng dugo ng Phoenix. Simula noong sinaunang panahon, sinabi ng pamilya Phoenix na bagaman maliit ang kahon ng dugo,
ang mga nakakakita nito ay madalas na kumakalat ng kanilang mga pakpak na parang phoenix at gugulatin ang mundo sa isang tunog. Gayunpaman, ang kahon ng dugo ay protektado ng isang lihim na teksto binuksan padalos-dalos. Ito ay lalamunan ng masamang kahon ng dugo at hindi mamamatay ng maayos. Sa makatuwid, hindi ko alam ang tiyak na misteryo nito. Ang tanging masasabi ko sa iyo ay ang puso ni Jinfeng ay maaaring makatulong upang buksan ang kahon ng dugo. Sa pagsasalita nito, agad na naalala ni Aaron at nagmamadaling kinuha ang puso ni Jinfeng upang ibalik ito kay Ziaran. Matapos itong kunin noon, wala na siyang pagkakataong maibalik iyon sa kanya. Tumakbo si Zia ng malumanay na umiling, ang Panginoon ng mga bagay sa mundo ay hindi ang nagmamay-ari nito, lalo na ang espiritual na bagay. Kung naiintindihan mo ito, nasa iyo ito. Dahil ikaw lang ang nakakakita nito, you can stay around and understand it more. It's called that there are plans and numbers in the dark. Sumimangot si Aaron, ngunit, bueno, kahit natanggapin ko ang puso ng Phoenix, ang mga bagay na ito ang mga kayamanan ng Phoenix. Paano sila gusto ng Aaron? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ano ang kahulugan nito? Supplement sa lengguwahe ng panghuhula. Ang Aaron ay ganap na hanggal. Una, ano ang wika sa hexagram na ito? Pangalawa, ano ang kinakailangan upang hayaan ang pamilya Phoenix na ibigay sa kanilang sarili ang kayamanan ng pamilya ng lindol ng sunod-sunod? Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Kasabay nito, iniisip ko kung ano ang nasa panghuhula. Nailigpit mo na ba lahat ng gamit? Tumakbo si Zia at sinulyapan sila. Tiningnan nila ang mga bagay sa kanilang mga kamay at hindi napigil ang tumango. Well, I'll officially announce that from today on, Zia Wei, the new patriarch of Phoenix, will follow Aaron to death. Ano? Huwag mong sabihing Aaron at Pangolin. Maging si Zia Wei sa gilid ay nabigla matapos marinig ang mga salita ni Ziaran. Sa paglabas, Zia Wei, dapat mong tandaan na sundin ang mga salita ni Aaron. As for Aaron, I have only one sister in my life. Bagamat ayaw mo siyang pakasalan at ayaw kitang pilitin, sana ay matrato mo siya ng maayos. Hindi, sandali lang. Nagmamadaling sabi ni Aaron, gusto mong isama ko si Zia Wei. Hindi ko naman sinabing, hindi naman kita hiniling na pakasalan mo siya. Sinabi ko lang, di ba? Ziaran said discontentedly, bagaman ang aking pamilya Phoenix ay hindi masyadong mahusay, at least ako ay nagmula sa orthodox na pamilyang Phoenix. Dahil nabanggit namin ito at hindi mo gusto, hindi namin walang kahihiyang ipipilit na magpakasal ka. Magkaibigan lang ang mga kay-barkada mo, yun lang. Pangalawa, ang kapantay mong ito ay wika rin ng panghuhula. Kung hindi, sa tingin mo payag akong kunin ang kapatid ko sa iyo. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo. May ulap sa panghuhula. Kung hindi mo ito dadalhin, ang daan sa pagsunog ng mga buto sa pamilya ng demonyo ay mapapahamak. Hindi lamang ikaw ay walang buto, ngunit kahit ang iyong asawa at anak na babae, ang sabi ng panghuhula ay si Ivory. Pangalawa, ang selyo ng lupa sa iyong katawan ay hindi maaaring maging maswerte. Nag-iisa ka, ngunit gusto mong mamatay. Kung sasamahan ka ni Zia Wei, kahit na hindi mo kayang harapin ang mga lalaki at babae, kung nasa panganib, ang kanyang dugong Phoenix ay maaaring pansamantalang sugpuin ang selyo para sa iyo at hayaan kang makayanan ito. Pero tandaan mo, hindi pwedeng simpleng intersection lang gaya nung una, pero kailangan mong sumipsip ng husto, dahil kaya nilang sugpuin ang isa't isa. Kung masyadong maliit ang dugo ng Phoenix para sugpuin ang selyo, diretso kang mahihimatay, tulad ng ginawa mo sa unang pagkakataon, na masama lamang para sa iyo ngunit hindi mabuti para sa iyo. Kung mainit ang pakiramdam mo pagkatapos ng pagsipsip, sapat na. Hindi ito magtatagal, ngunit kahit kalahating oras ay okay na. Sa iyong kakayahan, maaaring hindi sapat ang kalahating oras para patayin ang kalaban, ngunit sapat na para makatakas. Pagkatapos, ang Pangolin ay dumating sa tainga ni Han, bagaman sinabi mo sa kanila na mayroon kang asawa at anak na babae, hindi nila alam ang pangalan ng iyong asawa, mukhang dapat totoo ang divination technique na ito. Tumango si Han Sanchen. Ang pinakamahalaga ay alam pa niya ang patutunguhan ng kanyang biyahe. Pangalawa, walang dahilan kung bakit may magpepeke ng divination language,
at pagkatapos ay magpadala ng maraming bagay, para linlangin ang sarili niya. At saka, hindi siya naniniwala na ito ay kapaki-pakinabang. Ito ba ay may kaugnayan sa kaligtasan ni Ivory at Han na 3,000 ang makikinig? Miss Zia Wei, please rest assured, tumakbo si Ate Zia. Bagamat hindi ibig sabihin ni Aaron na pakasalan siya, dapat niyang ituring siya bilang sarili niyang kapatid. Kung hindi namatay si Aaron, kung hindi, hinding-hindi siya ma-accident. Napakabuti. Isa pa, bagamat siya ang iyong anteng-anteng sa buhay, hindi ibig sabihin na magagamit mo Ito sa iyong kalooban, gamitin mo lang ang kapangyarihan ng Phoenix para makuha ang kapangyarihan ng Phoenix, bagamat maaari nitong sugpuin ang selyo ng lupa sa iyong katawan sa loob ng maikling panahon, pagkatapos ng bawat paggamit, ang selyo sa iyong katawan ay magbubunga ng resistensya, na nangangahulugan na ang oras ay magiging mas maikli at mas maikli. Para sa iyo, ito ay isang panganib, ngunit para sa aking kapatid na babae, tulad ng sinabi ko kanina, ito ay nagkakahalaga ng maraming dugo upang matulungan kang sugpuin ang selyo ng lupain, at maaaring hindi niya ito madala. Tumango si Aaron. Ang Aaron ay natural na gagawin, ang kanyang makakaya upang malutas ang kanyang selyo, ang Earth Fire Heart Sutra at ang Phoenix Heaven Fire Pill ay makakatulong sa iyo sa bagay na ito. Ito ang supplement na sinabi ko kanina para sa wika sa iyong hexagram. Alam ito ni Aaron, ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat ng ito. Ngunit natatakot ako na gusto niyang mabali ang kanyang ulo. Hindi maisip ni Aaron ang dahilan kung bakit ang ganito ang sitwasyon. In addition, Tumango si Aaron, at pagkatapos ay lumapit sa tabi ni Ziaran. Ngunit nang makalapit ito sa kanya, biglang tumakbo si Zia at tinampal ang leeg ni Aaron, na sinundan ng malamig na ngiti. Ito ang Phoenix Secret Palm, na mabisa sa lahat ng bagay. Zia Wei, kung tretuhin ka niya ng masama o inaapi ka sa hinaharap, mababasa mo ang lihim na utos ng Phoenix, na tiyak na gagawing hindi tulad ng kamatayan ang kanyang buhay. Epektibo ang pamamaraang ito anuman ang kanyang lakas. Zia Wei, maaalala mo. Ikaw, nagalit si Han Sanchen. Akala niya may mga sekreto siyang sasabihin, pero sino ang makakaalam? Ito ay ito. Ate, si Zia Wei ay halatang hindi nasisiyahan sa pagsasanay na ito, at tumingin sa kanyang kapatid na may bahagyang depresyon. Masyadong mabait ang puso mo. Mahirap magdesisyon kapag may nakilala kang mabubuting tao at masasamang tao. Kung darating siya, kung binubuli ka niya, at least may self-defense skill ka, sabi ni Zia tumakbo. Hindi gustong gawin ito ni Zia Wei. Nang makaisip siya ng tunog, inalis na ni Aaron ang kanyang panandaliang kawalang kasiyahan at galit. Tumingin kay Zia Wei, sinabi niya, ang kapatid mo ay puso rin para protektahan ang kanyang kapatid. Hindi mahalaga. Sa tingin ko Aaron ako ay nasa ibabaw at magagawa ko ang aking sasabihin. Paano kung mayroon akong lihim na palad na ito? Ikaw maaaring hindi magkaroon ng pagkakataong gamitin ito. Hindi lang ito ang pang-aaliw ni Han Sanian kay Zia Wei, kundi pati na rin ang mga salita ng pag-aalala ni Han Sanian. Sa pangkalahatan, tumakbo si Zia at si Zia Wei ay may biyaya na negel iligtas buhay para sa kanilang sarili, at hindi sila pakikitunguhan ni Han Sanian ng masama. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanian, tumakbo si Zia sa wakas ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, kumaway at sinenyasan si Han Sanian na lumapit sa kanya. Bahagyang sumimangot si Han Sanian at lumapit. Nakangiting tumakbo si Zia. This time, totoo na. Tumingin si Aaron sa kanya at inilapit ang ulo sa kanya. Maraming sikreto ng pamilyang Phoenix ang nakatago sa puso ng Golden Phoenix. Kung kaya mo itong basagin, mabubuksan ang kahon ng dugo. Pangalawa, mapapabuti rin ang Phoenix Heart Sutra. Maaari mong subukan ang Heart Sutra para magsanay. Ang iyong husay sa apoy ay mukhang hindi pangkaraniwang apoy. At saka, ang kapangyarihan ng Phoenix ay lubos na nakakatulong upang buksan ang puso ng Golden Phoenix. Sa orihinal, maaari mong buksan ang puso kung pagsasamahin mo ang dalawa, ngunit dahil ikaw ay maaari kang mag-isip ng iba pang mga paraan. Sumimangot si Aaron. Ano pang paraan? Si Zia Wei ay ang tunay na anak na babae ng Phoenix, ngunit dahil sa power seal, ang anak na babae ng Phoenix ay mabagal na natuto ng halos wala. Gayunpaman, ang lakas ng selyo ay ang pangunahing lakas, kaya sapat na ang panloob na kapangyarihan. Mayroon kang chi ng kaguluhan at ang kapangyarihang dala ng dugo ng dragon sa katunayan,
Sila ang pinakaangkop na maglipat ng kapangyarihan sa kanya. Malinaw na tumango si Aaron. Nang makitang tumango si Aaron, tumakbo si Zia at bumantong hininga, kung wala kang selyo ng lupa, sa katunayan, maliliit na bagay ang mga ito. Sa kasamaang palad, para kang putik na bodhisattva na tumatawid sa ilog. Hindi mo mapoprotektahan ang iyong sarili. Basta, lahat ay masusunod lang. Gabi na, binuksan ko na ang pinto sa labas ng tubig para sa iyo, umalis ka na, pagkatapos noon, tumangala siya kay Zia Wei, hindi ka papaalisin ng kapatid ko. Mas mabuting magpaalam kaysa makita ka ng personal. Bumagsak ang mga salita, tumakbo si Zia na gumalaw sa kanyang kamay, at ang Pangolin at Aaron ay binuhat ng isang bagzo ng hangin. Sa sumunod na segundo, pinindot ang gate, at direktang lumipad palabas ang tatlo. Wow! Sa paglipad sa ibabaw ng bulwagan, ang tila mabangis na hangin ay biglang huminto at dahan-daang pinapanta ang tatlong tao sa gilid ng pool. Sa gitna ng pool, umikot ang magic color. Gustong tumalikod ni Zia Wei, ngunit narinig niya ang walang laman na boses ni Zia Ran sa hangin. Umalis ka, huwag kang lumingon. Pagkatapos ay dumating ang isa pang simoy ng hangin, at nahulog ang tatlo sa umiikot na magic color, at wala nang paggalaw. Sa oras na ito, tumakbo si Zia ng marahan na binuksan ang pinto ng Ancestral Hall at tumingin sa langit. Biglang-biglang tumama sa kalangitan ang isang liwanag na lugar, at naging mas nakakasilaw, hanggang sa kumupas ng kulay ang buong pinagmumula ng pitch sa ilalim ng matinding liwanag at tuluyang naging itim at puti. Wala na siya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!